Aldo Hernandez Santos, Dennis Adonis de Joseph, Salvador Emilianos Pinedor, Laarni Adonis Tequero, Carolina Docor Lupay, Romeo Abela, Jose Kembang Jr., Antonio Nagiri, Maria Azucena. Tayo po ay nasa 2 linggo ng Advento. Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng Advento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin. Ngayong 2 linggo ng Advento, mga kapatid, pinapakilala sa atin si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at buwanan ng paghahanda sa panahon ito.
Kung sa unang linggo ng Advento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, pinaalala naman ngayon sa atin na ang panahon iyon ay nagsisimula na. Tumawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas ay nakilala pa lamang, ngunit nasapiling na rin nila. Sa paghahanda natin mga kapatid, marami po tayong mga nakaligtaan at hindi talaga natin ang paghandaan. Sa Banal na Eucharistia, inanyahan tayong pumasok sa diwa ito ng sa ganon. Ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa ating puso at maangkin natin siyang lubos. At siya ay gumagabay sa ating paglalakbay. Upang kayo maging marapat at umalat sa pagdiriwang, amin po wala natin ang ating managawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, lalabaha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking mga kulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y nanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawahin sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan kapag kami ay kanyang makapili, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inaanyayahan ang Jerusalem na muling magsaya sapagkat paunuin ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kadiliman ng Diyos. Ipalaban mo ang kanyang kampiran at ituro mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatagyagan niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging mga Diyos. Jerusalem, tumitig ka at umakyat sa mataas na puno. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay nagtitipon mula sa silangan hanggang kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila pinalilimutan ng Diyos. Bihag sila tinagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon, ibinabalik sa iyo sakay sa kalwalhatian na wari na kaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na mundo at walang hanggang buron at tambakan ang mga lambak upang panatag na makamali ang bayang Israel na pustos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababagong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at pabalik
masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran, at niligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kalimutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Nang ginamit tayo ng Diyos at sa Siyon ay inalig, ang nangyaring kasaysayan para isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasaya at si Amen. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Ang sabi ng mga bansa, nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila at mabigit. Dakila ng masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay hinawasan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Kung paano inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ilalim. Silang mga nagbubuki na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-ani, masasaya at tutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Yaong mga nagsihayo, dalay binhig na nananis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Pilipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang ulitin hanggang sa pagdating ni Kristo. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa kapapalaganan ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Pinili ako sa inyo ang mabuting gawa na pinasabulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang panalangin ko sa inyo ay kasinlaki na pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at pasangkapan ng malinaw na pagkakakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinapanghalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na. Sabay-sabay po ang lahat. Daan o ulayan na pagpilipinan ka sa kanyang pagtutusay ay makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noong unang paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarca sa Galilea. At ang kapatid naman niya si Felipe. Sa lupain ng Itoria at Traconite. Si Lysanias ang tetrarca sa Abilinia.
Sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya pinibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan niyo tagdan ang inyong mga kasalanan at pabigyan kayo kung kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihandagin niyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwiran ninyo ang kanyang mga landas. Tatapakan ang bawat lapak at itibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang iko-iko at papatagin ang daang bago-bago. At makikita ng lahat ng tao ang magliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsubok. Sa Pilipinas sa atin, sino ang may pinakamagandang daan taas ng kamay? Yung magandang daan sa baryo ninyo, sa city ninyo, ay di na kayo kung sa akin. Nakalimutan din na yung daan ninyo. No? Wala na pa rin, ginagugol naman ang ginagugol na namin, tinitignan na. Wala kayo. Si Juan Bautista ay gala. Umiikot-ikot siya. Ang tinitingnan niya ang lugar kung ano ba talaga. Umayos ang isang lugar, no? Walang krimen, maganda ang daan, maayos, peaceful. Maganda ang namumuno. At ang maganda ang namumuno, ang mga tao ay maganda at nagmamahalan. Pagkitigay na niwala doon, no? Totoo po yun, dahil nagkakaroon ng isang magandang komunidad kung ang bawat pamilya ay nagmamahalan. No? Ang bawat komunidad na maliliit, sa mga tinatawag natin na puno, no? Sa atin, ay nagkaka-unite bilang mga pamilya hanggang sa magsisimba sa simbahan. No? Kaya, hindi na sumisigaw si Juan Bautista na tuwilin ang daraanan ng Panginoon. No? Kasi maayos. Sa isang pamamahay, na-express, nakikita, ginagawa, maganda ang pamumuhay, maganda ang kinalalabasan. Kaya mga kapatid, hindi po ito tututukoy na ang ikalawang linggo na nagpinto ay linggo ng repair of the roads. No? Kung hindi, tinatawagan po tayo sa kalawang linggo na nandito na i-repair natin ang ating sarili. I-repair natin ang ating sarili. Dahil sira na. Dahil marami na kailangan na aayusin. Both Prophet Baruch, si Propeta Baruch at si Propeta Juan Bautista ay nanawagan na ayusin, no? Tuwidin ang landas ng Panginoon, tapakan ang lampang at itipagin ang mga puno at bundok. Ano po yung matitipagin natin? Itipagin natin yung mga kakilala natin, mga mayayabang, no? Ating pagpaluhin sa harapan natin para maging okay ang ating nararamdaman, paaliw po sila. No? Ano po yung mga dampak? Tayong mga Kristiyano, marami po tayong pagkukulang sa ating buhay. Na patuloy po tayong gumawa ng pagkakasala hanggang nasisira ang ating pagkatao. Yung mga bundok at mga burol, mga kayabangan natin sa ating buhay, sa ating sarili, na nagiging sakin at hadlang na hindi natin napapakinggan ang panawagan ng Diyos upang magbago loob at bumalik sa Kanya at mamuhay ng maayos. Ano ba yung mga napapako? No? Ano ba yung napapako? Hindi ba ako ang kanyang mukha? Naalala ko na kasi sa seminaryo. Meron kayong dito ako yung mukha. Naalala ko na. Kasi pag once itong nandito na, pagpako na, nagkatigilan lang kami. Dahil yung mga mukha namin, bago mga seminaryan, first year seminaryan, ay talagang
ni San Francisco sa aming formation. Talagang nandoon lahat ng masasalita, maaanghang. Talagang hindi nilabas yung sarili mo ano ka. Kaya magpakatotoo. Hindi yung ipapakita mo na mabait ka, pupunta ka sa chapel na kung saan nagdarasal ka. No, hindi. Hindi pa yun. Yung totoo ka talaga. Kung sino ka, na paano mo mabuhin ang iyong sarili. Di ba ganun dito ang pag-asawa sa inyo? O nagtatago ba kayo ng mga ugali ninyo? Para hindi mag-aaway. Tuwid po kayo, pagtaguan ng ugali? Hindi. No? Kaya sabi nyo si Juan Bautista na, tuwid yun. Ang landas. Kasi yun po yun, part na yun, bakit po, mga kailangan natin na hindi natin narinig ang pananalita ng Diyos, ang salita ng Diyos para magbago, para ipakita ang sarili po natin. Ito mga nasa unahan sa Ebanghelyo, na kung saan sila Poncio Pilato, sila si Felipe, yung mga kapatid sa Linya, ito yung sinisigaw eh. Kasi nga, hindi naging maayos ang panipot. Hindi naging maayos ang panipot nila. No? Ang mga nasasakupan nila ay napakasama ang kalagayan. Pero higit sa pananampalataya kasi pati natin din doon ang tiniglo. Ano pa po mga kapatid? Nada ang pagpapako na kung saan tayo sa buhay natin habang nakilalangkay ay hinahanap ko tayo ano ang meron sa mundo at nagiging hadlang sa pagpapakabanal natin. Sa anong paraan? Sa halip na magsimba, hindi na magsimba. Sa anong paraan? Sa halip na mayroong plastic, sana. No? Hindi na kailangan yan. No? Mag-enjoy muna. Bakit? Ano ba yung likod-likodan? Kasi inuuna natin ang sarili natin kapasyahan bago ang kapakanan ng iba. Kaya ang panawagan sa atin, hilig sa ilalim, ay ayusin ang lahat. Ang labang ay tambakan. Ang mga puno ng luto ay titibagin. Yun po yung mga sarili natin. Sinisikap natin na maging mabuti, pero nahuhulog sa pagiging masama. Naging mabuti po tayo, pero ang surrounding po natin, ang sistema ay masama. At nagiging masama na po tayo. Napakahirap magpakabuti. Pero tinatawagan pa rin tayo ng magbago. Dahil sa ikalawang linggo na ito, this is an examination of ourselves toward our own reformation. Oo, hindi maiwasan ang mga kasalanan. Hindi maiwasan ang mga kamali. Pero sana naman, sundan natin ang tinig sa ilang. Sa panahon na yun, ano ba yung tinig ng ilang? Ano ba yung sisigaw ng Ebanghelyo? Repentance. Baguhin ang sarili. Baguhin ang sarili. Through repentance, we have to do something for God, not for our own selves. Kundi para sa Diyos. Ihanda natin ang ating sarili sa pagdating niya sa kapaskuhan. Hindi lang po sa pagdating sa kapaskuhan, kundi sa pagdating niya araw-araw sa ating buhay. Dito natin makikita mga kapatid, kung gaano pa tayo sincero sa ating buhay habang tayo pagkakalambay dito sa mundo ibabaw. Sino ang nangungumpisan ng every man? Pakitaas ang kamay. Ay, sorry. Medyo mahaba na siguro every man. Sino ang nangungumpisan ng every week? Every week. Sino ang nangungumpisan ng 2 weeks? Every 2 weeks. 1 month? 2 months, every 2 months. 3 months. 6 months. Meron, konti. Every year. Every year. Sino ang hindi na umpisa na after 10 years?
Seryosohin natin ito. Kahit na patapatawanan tayo. No? Tinatawanan na natin mga sa COVID ngayon. Pero alam ko na sa ilalim ng inyong mga puso, may tinadala natin. No? Ayaw nilang titignan dahil mabigat at gusto natin na magiging masaya. Kaya na kayo pumasok. Yung malalala. So, kaya ako nandito mo na magsisimbahan ngayon na pumapasok sa office ko na umpisa. Malalang yung dumating ka sa punto na naisip ka pa rin na mapakamatay ka. Kaya yung last occasion, matagal na father, ililigtan pa ako. Ilang taon na, magsi-60. See? Every year panawagan. Kahit pa every year, every 6 months. Yan ang panawagan. Yung mga pana, after 3 days, nangungumpisa. No? Nakasigaw lang ng isang misis doon sa may harapan ng puto. Nangungumpisa kagad after 1 day. No? Ganun sila ka. No? Makatawa tayo, pero ganun sila ka. May ganun sila ka-sincere. No? Na lagi lang inahanda ang kanilang sarili kasi hindi nila alam ang kanilang buhay. No? Every day, kami of our word. Kinsan ko ba hindi nga nainisip na siya ay mamatay. Nalulunod pa ng sweet notes. Nalulunod pa ng concert sa kabibiang, tinutuhol. Ang daming mga tao na sa paligid. Kinabukasan. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Mas maganda na yung prepare tayo lagi. Bakit mga kapatid? Ang sarap mabuhay ng magaan sa ating kalooban eh. No? Nawala tayong ibang sinasadalan, kundi ang ating Panginoong Isus Kristo. At hindi naman po, repentance mga kapatid. Okay, magpalagay natin 6 months o 1 year, pero naman totoo. At nagiging matatag po tayo. Dahil meron tayong no? We have this idea, Christianist idea of what is repentance. I feel guilty. I feel sorry, Father, dahil nasbunyawan ko ang asawa ko. Dahil nabunyawan ko yung anak ko. Dahil nakagawa ako ng hindi maganda. Feeling guilty, sorry, is part of repentance, but not repentance at all. Kasi, Father, mabigat sa akin yung nangyari eh. Nagtaksin ako sa kanilang Father eh. Kung hindi ka nahuli, hindi ka mag-umpisa. Kung hindi ka nakasakit, hindi ka mag-umpisa. Araw-araw yung minuto, sinusunod daw, nakakasala po tayo. Totoo. Habang buhay po tayo. Nandun si Tangin 24/7 po yan. Pwede 0-0-0 sa gumagawa po yan. Sa isip, sa salita, sa gawa. Kaya nga, sa Philippine rights, sa isip, sa salita, sa gawa, nakakasala po tayo. Dahil ganun ka, kapangyarihan si Tangin. Kaya ganun din po sana tayo, magiging alerto na hindi makakalimutan sa ating sarili. Kung gaano na sincero ang ating Yesus Kristo na inalagaan tayo. At tapos tayo po ay nag-anabi sa ating sarili. Yan po yun. Ang Panginoon Yesus Kristo ay nagmamahal sa atin lagi-lagi. Ayaw niya magsakit tayo, ayaw niya may mangyari sa atin, pero tayo sa ating sarili. Yun po ang inisip natin eh. Hindi tayo makasakit, hindi tayo maano ng iba. Ganun po ba? Hindi eh. Kaya patuloy na pananabuhagan. Dahil feeling guilty, say sorry, is just an empty words and promises, but no substance at all. What is true repentance? True repentance is you feel sorry, you feel guilty, pero hindi nakatutok ka sa kasalanan na kung saan takot na takot ka mag-umpisa dahil sa kahihiyan na iyo, maririnig kung anong sasabihin ng pare, makapagalitan ka ng pare. No, ang kumpisaan ay ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagpatawad. There is a penance. Iwan ko lang, kung ayaw ninyong gagawin ng penance, kaya ayaw ninyong mag-umpisa, paparosahin kayo ng glorious mystery, hindi marunong kayo mag-rosaryo, problema pa lang. Sabi nyo na mag-umpisa, kasama pa ako. O nasaan po? Naroon pa ako. Pwede na mag-umpisa po tayo dahil naramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, na ikaw ay makasalanan,
na marami kang ginagawa, na kahit natatakpan, nakakalimutan, pero nandoon ang Diyos na tingin sa iyo. Nakakonsensya ka, nakikita mo ang Diyos. Pumunta ako sa kumpisa dahil naramdaman ko yung pagmamahal mo. Dahil naramdaman ko yung pagkalinang mo. Of course, para pumasok yung grasya, tanggalin mo yung mga basura sa iyong puso. Itapon mo yan. Don't say it's okay. Don't say feel guilty. Don't say promise, I promise Lord. But sure, ipakita mo. Para pag ipakita mo rin yun, hindi ibig sabihin, malaya ka na, wala ka ng kasalanan. Okay, oo, masaya na. Mag-aanas din puso na wala ka ng pagkakasala. Hindi ka na nagkakasala kasi pagkalabas mo sa conviction, confessional box. Pero hindi ibig sabihin, malaya kang gumawa ng pagkakasala. Challenge ko yun. Kaya mga kapatid, no, dapat ang intentions natin is really sincere. Hindi naman tinitingnan ng Diyos kung saan maraming kasalanan. Hindi kung tinitingnan ng Diyos kung saan tayo sa pagkakasala, ay wala na. Tayo lahat ay wala po dito. Impero na tayo po dito. Hindi. Noong nagkasala si Eva at si Adan, nawala sila sa paraiso. Sinong tao sa paraiso? Wala. Bakit? Ayun lahat ay nandito. Ang nauna sa atin, ang nasatos mga saklas, nauna sa atin, deklara ng simbahan. Pero sinasabi siya, Ebanghelyo, na at the second coming, the parousia, ang lahat ng mga tipo ng ating Panginoon Jesucristo, tayo lahat, ginagamit ng Panginoon Jesucristo, wala mang nalala, He is the way, the truth, and the life. The judgment this comes from the Father, ang ating Panginoon Jesucristo, at nakita na kung ano yung tama na gagawin. Okay? Siya yung nagligtas sa atin. Dahil nakita yung tama, hindi natin ginagawa. Para matapos ang lahat, ipinapakita ng Diyos ang ako na ano kayo kamahal, sinasakripisyo yung kanyang anak. Dahil gusto yung tulungin ng Diyos para saan ang paraiso, para saan na doon. Ginawa niya ang tao. Just like nothing of it. Kaya gusto ng Diyos na makabalik tayo. Gusto niyo kong pumasok sa langit? Wala. Na? Isa sa simple mga kapatid, pero napakahirap gawin. Napakahirap gawin. Hindi naman talaga ang dali kasi natin ito, kasalanan, nahihirapan po tayo na tagalin po ito. Pero ang Diyos ay naghihintay. Ako sa office, pupunta mo po kayo doon. No? Maaga naman lumagin po doon. Mag-umpisa. Kahit sabihin mo, Father, nakakasala ako, huwag naman ito, sabihin lang. Tapos sa tagal, at least, tagal. Ganun lang, hindi na yung kwento ka, ganito, ganyan, ay, sabihin mo na, ako, Father, nakapag-isip ako na hindi maganda, nagmumura ako, ito, katawarin mo, Father. At least, napulis mo kawasan. That is the repentance, mga kapatid. Now, turn away from sin and embrace God's love and mercy. Kaya kapag every week na ginagawa mo natin ito, we practice this, we can practice also being a beautiful person, a loving person, a caring person that God made you to be. Kaya kung magawa po natin po ito, mga kapatid, I'm sure that this Advent revelation that you have a wonderful Christmas celebration of this season. Amen. Magsitayo. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pagkakilala sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo. Iisa na lang ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagdalawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanakot sa tawag ng Pilipinas. Pinagpakasahan ni Mosyo Pilato. Pinakot sa krus na malaya ng Pilipinas. Nanakot sa kaya morona ng mga limao. Na may nagdamula ang buhay ng pagpili. Umakyat sa langit
nalulungkot sa kanan ng Diyos sa pagpapangyarihan sa lahat. Doon magmula ang narito at hukom sa buhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muling ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Habang tayo nananalig sa pagdating ng Panginoon, lumulog tayo sa Diyos Ama, upang tayo kanyang tulungan tumugon sa panawagan ni Juan Bautista, ni handa at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas ang ating tutugon. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yung mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tugdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas, at pagkaroon. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at kapag ng Eucharistia. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Para sa may kabansanan at yung mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Para sa mga yumaong naming kapatid, matamasa naman nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piling ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, higit mo kami. Diyos Ama namin nasa langit, patagin mo ang aming kalupang mapagmataas upang tuluyang maghali sa amin ang iyong pag-ibig at pagkapatawad. Habang nalulog kami na labig at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa kalawang bahagi ng pagdiriwang ang pulisan. Dalangin kayo mga kapatid, yung mga pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Ang kapiliwan ng Panginoon, itong para sa iyong kamay, sa kulihan niya at karangalan sa ating kapinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Daway ang aming pag-ibig mo ang magbibigay kapunuan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ina sa Diyos sa ating puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya sa salamat. Ama naming mga pangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ay sinubuo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang makipasamahan niya kami matapat. Siya ay hinihintay ng iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng pagpuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buka ng banal kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghahati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tinialay ng Diyos, tinapay ng nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa anak mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan ng Panginoong Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapit mo yung sipahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Aldo na Obispo ng kanyang kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay gaya ng lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila ang patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Direk Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalisinisang esposo. Kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal na papuri ay sa iyo, Diyos sa magpakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
natin ang lakas loob. Pinihiling namin na binagal sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalan tayo inayahan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako magpapagpapag ng mga pagkakas sa iyo. Ngunit sa isang salita ka lamang ang gawin mo.
Magsitayo na. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakilala mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami ay sumabit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcements. The new church calendars are now available for $1 in the church compound and the parish office, the proceeds of which will go to the bishop's house. Our parish will be organizing the Day of the Poor, which will be held on January 9, Thursday. We will be inviting the camp laborers, domestic helpers, cleaners, and those who are not doing well in the current economic conditions. We will serve them a banquet meal and give them Christmas gifts. Those who wish to share your Christmas joy with the poor and support this cause, our volunteers are available outside to receive your contributions, or you may give them to the parish office. Official receipts will be issued for your donations. The Advent box for the poor is placed in the church. For the updates, events, and announcements of the Holy Family Cathedral, Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholic Century, PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat. Maraming nagtatanong sa akin kung kailan po umpisa ang simbang gabi at anong oras. Ang simbang gabi, misa di ganyo. Kadalasan, ang tawag natin ng simbang gabi. Pero sa akin, Lord Mass, misa di ganyo. December 16, mga kapatid ng daling araw, 4:15 p.m. By 3:50, meron po caroling hanggang 4:10. 3:30 or 3:25 ang start ang Rosary. Okay? 3:25 or something 3:30 start ang Rosary by 3:50 caroling hanggang 4:10 and 4:15 hanggang matapos, no? 5:15 o 5:30. Kadalasan sa oras na naman yun. Para meron din po tayong oras sa labas na pakisagsalamuhan, pag-usap, kumain, magkakape. Para hindi po tayo magmamadali umalis. Okay po ba sa inyo yung oras na yan? Para na hindi ata. Gusto niyo alas 2 sa madaling araw? No? Ito yung oras 4:15. Alam ko naman ang iba dito na alas 2 pa. No? Alas 2:30, alas 3 nandito na. Eh mga kapatid, pakisabi po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa mga naglilingkod sa atin. Victors and commentators, ministers, pastors, choir, technical team, Pakistan, at iba pa. Sa inyo lahat, maraming salamat sa mga Panginoong gusto sa pangakalan ng ito. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Iyo po ang inyong mga ulo at tagapin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord
the Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihan Diyos Sama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na rin banal na pagdiriwang, gumayo kayo puno ng pag-ibig at katapatan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sa ate. Sa ate.